Guys, welcome dito sa The Santaro. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Palang pa eh. Upright pa itong Six of Cups. In reverse. Hindi kayo close, hindi kayo okay ng someone na meron kayong soul connection ngayon. Parang hindi kayo malapit sa isa't isa. Hindi magaan yung loob ninyo sa isa't isa. Or ikaw tong hindi magaan yung loob mo sa kanya. Both of you, pareho kayong dalawa, na hindi magaan yung loob ninyo sa isa't isa. Ano pa ang energy mo ngayon? Siguro may mga nagpapa-cloud din sa emotion ninyo, sa thoughts ninyo. That's why Three of Cups. Parang nagsiselebrate ka ngayon. Yes. Alone. Mag-isa ka lang pero nasa-celebrate ka. Or there is something na you should celebrate. Ano yun? May dapat ka ba talaga i-celebrate ngayon? Meron daw. Meron daw. Ano yun? Ano yung dapat mo i-celebrate talaga? Pero hindi mo kailangan ng iba na alam mo yung parang kontrabida na hindi ganon. You should celebrate on your own, only yourself, no? You should celebrate, no? Hindi mo kailangan na mag-celebrate kasama yung iba, no? Na mga kontrabida, mga ganun. Na parang nagmukha kang kontrabida, hindi. Mag-isa ka lang daw, alone, no? Ay, sana ba yung hermit? Kasi clarified by hermit eh. Na you should celebrate alone. Ano yung dapat mo i-celebrate? Knight of Swords. Kasi, para kang nakawala na. Symbolizes freedom also. You can do whatever you want. You can pursue whatever you want. Walang nagre-restrict, walang kumukontrol, walang pumipigil sa'yo, walang nagpapatenga sa'yo, walang nagpapastagnan sa'yo. Hindi ka na yung magmatigas pa. O yung hindi kikilos, yung hindi gagalaw, yung hindi mag-take na action. Kasi sumisimbolo ng freedom to, kasi color blue. Yes, freedom. See? Freedom daw from this, the hangman. Freedom, nagkaroon ka na ng freedom from being stagnant, from being binded, from being trapped, from being in a cage, pwede ganon. From being chained, parang binind ka, chinain ka, nagkaroon ka na ng freedom, no? Nakalaya ka na sa mga kumontrol sa'yo, sa mga pumigil sa'yo, sa mga nagpahinto sa'yo, sa nagpa-stagnant sa'yo. Kaya pala yun ang dapat mo i-celebrate, no? Na nagkaroon ka ng freedom from any restrictions, from any that is controlling you, that is limiting you. Yan. Ano pa ang dapat mong i-celebrate? Meron pa ba? Meron daw. Ano pa ang dapat mong i-celebrate? On your own, ha? Kasi yan na yung totoong ikaw. Balance ka na at na-attract mo yung all good things. Na-attract mo yung all good things. You're so attractive sa all good things. Yes! Say yes! Double yes! Na-attract mo yung all good things at nagsisimula ng maging attractive ka din. Tingnan natin. Oo! Nagsisimula na din maging attractive ka. Siguro tinanggal nila yung attractiveness mo, ganon.
At tinanggal nila yung attractiveness sa'yo. May ginawa sila sa'yo. Tapos binayin ka nila. Na-restrict. Alam mo yung na-trap ka, na-stagnant pati, nakalaya ka na from that. And as well as, na-attract mo na din yung all good things. Yung blessings, no? Pati. Oh, nagiging attractive ka na, nagsisimula na, maging attractive ka. Oh my gosh. That's good for you. Oh. And, nagsisimula na ding maging brave ka. Maging, kasi color red eh. Brave na hindi nakaka-intimidate. And positive, na maging positive na yung mindset mo, yung mind mo. Ganon. At, ano pa ang darating sa'yo? When it comes sa love life, darating ba tong past person mo? Hindi siya darating. Hindi kayo close ngayon. Hindi magaan yung loob ninyo sa isa't isa ngayon. Dahil na-influensya niya ng mga, alam niyo, may ginawa sa inyo yan. Ikaw nga, pinastagnant eh. Parang benign pa eh. Buti nga't nakalaya ka na eh. That you should celebrate it. No? So ano pa? Ang dapat mong malaman. King of Cups. Merong nagmamahal sa'yo, na deeply in love sa'yo. Meron. At nag-hide siya. Nagtatago. Or else ay, basta meron. No? Merong na deeply in love sa'yo. Yan ba yung mag-pursue sa'yo? Yung King of Cups? Siya. Siya na nga yung kikilos, guys. Siya na yung mag-pursue sa'yo. Ano yan? Malaya na din siya na i-pursue ka? Tingnan natin, ha? Oo, malaya na din siya. Na i-pursue ka kasi nakawala na din siya, no? From being blinded, from stagnancy. Oh, courageous na siya and malaya na siya, may freedom na siya na i-pursue ka. Ano pa? Ang dapat mong malaman. Tungkol dito kay King of Cups na yan, na deeply in love sa'yo, emotional yan sa'yo pagdating sa'yo, sensitive yung feelings niya, malambot yung puso niya sa'yo, umiral yung pagiging understanding niya sa'yo, no? Nagiging understanding yan sa'yo instead na maging cold. Ano yung tungkol dito kay King of Cups na yan? King of Swords. Ganito din yung energy niya yon, King of Swords. Yes, ganyan din siya ngayon, yung energy niya. Pero pagdating sa'yo, deeply in love siya sa'yo. Oh. At magaan yung loob niya, malambot yung puso niya sa'yo. Pero ganito din siya, cold and unemotional towards saan? Sa mga nang harm sa inyo. Oo, towards sa mga nang harm sa inyo na continuously pa naman yung ginawa nilang pang harm sa inyo. Doon siya cold and unemotional na tinatandaan niya na galit siya kasi binayin kayo eh. Na-restrict kayo, pinigilan kayo. May ginawa sa inyo mga scheme and deceit or even witchcraft. Kaya galit siya sa mga tao na yun. Oh. Siya itong parating sa'yo. Magte-take siya ng action na anong action tong gagawin niya sa'yo with the Knight of Swords? Upright ba tong King of Wheels? In reverse, yung hindi niya nakukontrolin pa yung sarili niya, yung emosyon niya. Yung sarili niya, no? Hindi na siya yung walang gagawin, no? Na parang nakaupo lang na stable. May gagawin talaga siyang action. What's with the clarification of the King of Wheels here in reverse? Upright ba tong Judgment? Yes.
ipaintindi sa'yo, iklaro sa'yo, iklaro niya sa'yo. Yes, iklaro niya sa'yo continuously, na parang i-clarify niya sa'yo, o iklaro niya sa'yo. This person wants to make it clear to you na, na binuhusan siya ng mga negativity at parang pinaklouded din yung isipan niya. Ganon. Hindi. Na kahit na ang bigat ng may clue, Knight of Cups. Na kahit ang bigat ng daladala niya, kahit may mabagay siya yung daladala, no, kung saan man galing sa ibang tao, kasi may ginawa nga na skin deceit sa inyo. Pagka ganyan, na parang pinaklouded yung isipan niya din, ay patuloy lang siya. Hindi siya nag-give up. Patuloy lang siya. Kumbaga, kahit na mabagal, no, na makapag-take siya ng action sa'yo, kasi may mga nag-influence sa kanya eh. Mayroon din mga nagbubuhos ng negativity, may nagpapaklaudan sa isipan niya eh. Kaya ang tagalan, no, bago siya makapag-take ng action, ay hindi siya nag-give up, no. Yun, na hindi siya nag-give up, na patuloy pa rin siya sa goal niya na makapag-offer siya ng cup of love. So, yun na nga. R5 by Knight of Cups. So, yun na nga, guys. Ano ang gusto niyang buhay kasama ka? Itong person mo na to, na si King of Cups. Crossroad. Yung maging, positive na yung dadaanan yung path. Hindi na kayo dadaan sa madilim na path na may mga na-atake sa inyo. Na yung path na yun ay maging successful yung inyong marriage, maging successful yung relationship ninyo, maliwanag yung kinabukasan ninyo, at wealthy, masagana, no, kasi Queen of Diamonds, na meron kayong mga business, or you could build, no, para bang master builder kayo ba with the number 22, na you could build a legacy, you could build a successful career, ng mga ganon, na maging successful at positive at maliwanag at maganda na yung mga mangyayari sa inyo, swertehin na kayo, mga ganun ba, no? Kasi maliwanag na path dito. Hindi na madilim, hindi na parang clouded yung isipan ninyo, hindi na kayo binuhusan ng mga negativity. Kasi kung dito, madami na atake dyan, evil forces. Iba-iba, may tao na evil, mga like witches, basta mga evil, mga inggitira, mga ganyan, na nangangaroon dahil sa inggit nila. Actually, meron ditong kapitbahay ko. Tuwing may dipinsa ako, nagpapatugtog siya ng malakas. Malalaman nyo kasi guys, pagka witch yan, yung tao na yan. Kasi doon ko nalaman yun sa video, African siya, kasi diba doon yun uso sa kanila yung mga witchcraft, voodoo. Malalaman mo daw na witch yan siya, kasi pag meron kang pangontra, o kahit nananalangin ka palagi, no? Kasi pangontra din yung panalangin eh. O kaya pag meron kang pangontra, lalo na yung pampabalik na pangontra, na bumabalik sa kanila yung atake nila. So pag manalangin kasi, bumabalik din sa kanila yan eh. Yung mga evil na sinisent nila sa'yo. Magpapatugtog yan sila, gagawa yan sila ng ingay. Ganon yon. Doon yung malalaman yun. Gagawa yan sila ng ingay, kasi ibig sabihin bumabalik sa kanila, o bumabalik sa kanila. Kahit manalangin ka lang, alam yung tempting na panalangin. Yung ganun, pag palagi kang nananalangin. Yan. O kaya ay may pampabalik ka sa kanila. Mga ganun. Doon mo malalaman, no, na sila pala yun. Kasi magpapatugtog ng malakas yan. Yung mag-create ng ingay daw yan. Doon ko din nalaman kung sino yung gumagawa din sa akin dito eh. Mahalata din pati sa facial expression nila pagkaharap mo sila. Basta, mahalata nyo yan. Crossroad. Yung gumagawa ng deceit and scheme and witchcraft, malalaman yan kung sino. May mga sinyalis pati. Ibang sinyalis. Maliban dyan. So, ayan guys. Ano pa? Ang dahil lang yan sa inggit nila, ganun sila
hindi makatwiran. Ganun sila kabaluktot, ganun sila ka-evil. Na dahil lang sa inggit na naramdaman nila, mangharm sila. Gagawa sila ng deceit, scheme, witchcraft. Ganun. Yan ang mga sign ng evil ng mga klase ng tao. Yun ang totoo. So, ano pa ang gusto niyang buhay? Itong person mo na si King of Cups kasama ka. Ay guys, mukhang magkakantahan kayo kasi di ba yung mga ibon kumakanta. O maybe, you will live in a place na madaming ibon. Mag-alaga kayo ng ibon. Or you will live in a place na madaming tumutunog na ibon doon. Madaming ibon na, alam niyo, pag umaga, di ba? Lalo pag umaga, hapon. Ay, hapon ba tumutunog ba? Pag umaga talaga, pag sa mga bandang forest na o mapuno ng mga lugar, maririnig nyo talaga ang daming ibon. Lalo sa mga place na may bukal o busay, no, o sapa. Nandyan yung mga ibon na, alam mo yung lugar na secluded, o yung mga tago na lugar, madaming ibon yan. O baka gusto niya mag-alaga kayo ng ibon. Gusto niya siguro marinig yung mga boses ng ibon, na tumutunog ng mga ibon, ganon. Ang saya niyan. Ako nga, niyayaya ko yung asawa kong doon na kami sa kanila kasi maganda kasi yung lugar doon. At tahimik. Ang ayaw ko lang doon guys kasi tago talaga yun doon guys. At ang hirap pagka yung magpabayan ka, layo. Layo talaga, grabe. Yun lang ayaw ko doon. Pero may kuryente na doon, pinakabitan ko na ng kuryente doon. Pero, ewan ko kung na ano na yun, na patag na yung kalsada ang pinapagawa ng tatay ng asawa ko. Para doon na daw kami. Kasi ayaw ko doon walang kalsada. Alayo kasi. Kaya nag-request siya doon sa pamangkin niya, yung kapitan doon na pabuldos na para may kalsada. Para doon na lang daw kami. Ewan ko kung patag na ba yun doon. Kasi ginagawa pa lang nung umuwi kami doon eh. May bulldozer nung pinabuldos. Tsaka wala pang wifi doon. Walang signal. Yun ang ayaw ko din. Siyempre nabablog din kasi ako eh. Pero maganda doon. No? Kung maganda lang talaga yung kalsada, no, walang problema. Kasi tago talaga dun guys, yung sa lugar dun ng asawa ko. Tago. Pero meron namang lupa na binili na sa tabi ng kalsada, sa may bandang dun sa may na, bahayan talaga. Pero gusto kasi namin dun talaga kasi malawak-lak yung lupa dun eh. Kumpara dun sa bahayan lang dun. Mga 800 square meter lang kasi dun sa may bahayan. Ay maliit yun. Sa tabi pa ng ilog. Liit. Maganda kasi yung malawak-luwak kasi para makapagtanim-tanim ba. Ako kasi mahilig ako magtanim. I enjoy it. Oh. Sa mga ganong place, madaming ibon. Talagang, hindi lang ibon, no, ang maririnig mo sa mga ganong place na mga secluded, mga tago, na sa bandang forest, ganyan. Kundi pati yung mga agos ng tubig guys, lalo pag maulan. Ay, napakalakas ng agos ng tubig. Ang lakas. Lalo pag may busay, kahit maliit-liit na ng busay, napakalakas. Pero tahimik. Tahimik na lugar. Kasi walang gaanong kapitbahay. Walang gaanong ingay. Parang may peace of mind ka. Makita mo nature. Mga puno. Mga exotic na fruits. May mga ganun dun eh. Kasi nga tago na talaga guys. Para bang kita ng bundok ba? Parang ganun. Pero maganda. I appreciate yung ganong place. I like it. Para sa akin ewan ko lang sa iba, ayaw ng iba ng ganun. So ano pa, gusto kasi ng iba sa syudad, sa mga ganun.
Lalo pag sosyal, di ba? Pero kung simple ka lang, ordinaryo, na marunong makontento, masaya sa simpleng pamumuhay, sa natural na paligid, no? Sa na yung napaikutan ka ng mga puno, ay talagang maging masaya ka. Ganun. Hindi ka maboboring. You will be happy. Ma-enjoy mo. Kahit simpleng buhay lang. Simple. Ano pa? Ang iniisip ngayon ng person mo na to, na si King of Cups. Anong iniisip niya na gagawin? Mag-take na action. Yun ang iniisip niyang gagawin. Mag-take ng action, maging passionate. Alam mo, excited pa nga eh. Excited to with the Page of Wands. Nandun yung excited siya. Full of excitement. Mga ganun. Na positive pa, passionate pa. On fire, na mag-take na action towards you. Oh my gosh! So be inspired, no? And sa mga readings, maganda nga pag positive, nakaka-inspire ang reading. Pag positive reading. Pagka negative, parang pati ako, parang ang pangit, napapagalyan ako. Pangit naman ng energy. So ano pa, ang next move ni King of Cups na yan sa'yo. Deeply in love yan sa'yo si King of Cups. Makipag-usap na yan sa'yo kasi in reverse yung Hermit yan. Ano pa, parang i-break niya na yung pananahimik niya. Kumbaga makipag-usap na yan sa'yo, lalabas na yan siya sa lungga niya. Ano pa, ang next move ni King of Cups sa'yo. The Moon. May i-reveal siya sa'yo kasi parang ano yan eh. Meron siyang i-reveal sa'yo. Clarified by 8 of Swords na ni-restrict siya. Yun ang i-reveal niya din sa'yo na naka-restrict siya, na-restrict siya. Pareho lang naman kayo eh. Na-restrict kayong dalawa eh. Pinastagnant kayong dalawa eh. Ginawan kayo ng scheme ng mga evil na mga tao, no? See? Ganyan kasi ang mga evil na mga tao, mas scheme yan sila guys. Deceitful. Mahilig gumawa ng mga patraidor, yung mga pahay. Ganyan dito sa mundo to at hindi pa kasi ito na bago, no? At may mga ganyan na tao. So ano pa? Yan ang realidad dito sa mundong to ngayon. Kaya pala guys, dito, kapitbahay ko dito, pag dumadaan ako dun sa may hagdan, natatawa siya, parang baliw lang. Yun pala siya pala gumagawa sa akin ng pangungulam. Hindi naman kami nag-away nun. Nainggit pala. Inggit ba ang rason nun? Bakit niya ako ginagawa ng witchcraft? Hindi. Hindi daw inggit. Ano na, insecure siya? Pwedeng na-insecure. O, ano ba yung rason ng babae na yun? Bakit niya ako ginagawa ng witchcraft? Na, umiiral yung paggagahaman niya. Agahaman siya, guys. Gusto niya angkinin yung akin. Kasi nagsisikap ako sa buhay. Umiiral yung paggagahaman niya. Gusto niyang kunin kung ano yung nakita niya sa akin ang gustuhan niya. Oh my gosh. O, diba? Dahil pa'y baliw. O, ganyan yung mga yan. Baliw nga eh. Pag dumadaan ako, tumatawa siya. Sabi niya, baliw. Pero, baliw na ba yun? Yung babae na yun? O, baliw na nga siya. Alam niyo, nakarama pati asawa niya ayoko na lang sabihin kasi matutok. Nakarama siya. Hindi kami nag-away noon. Umiiral yung pagkagahaman niya pala.
Yan din na nang babato, isa pa yun ang babato dito sa akin ng palipad hangin. Kita nyo, ano ko deceitful, classic malat. Ang mga tao, ako prangka kasi ako eh. Oh. Pag ako, hindi ako inunahan, wala talagang magawa, wala talagang marinig sa akin, wala talagang, wala talagang problema sa akin eh. Wala talaga eh. May ginagawa lang silang skin deceit sa akin dito. Kaya, ganon. Kaya gusto ko din umalis dito sa lugar namin, guys, kasi may mga gumagawa ng deceit at skin dito sa akin. Oh. Walang asenso dito sa lugar na to. Mahirap umasenso dito kasi may mga inggitira, may mga gahaman. Kita nyo. Yun palang gumawa. Nasama ko sa reading ko. Ano pa? Ang next na gagawin ng person mo na yan, may i-reveal nga siya na may ni-restrict yung person mo na yan eh. Ako kasi ginagawa nila ako, kaya ayan, sasama ko sa reading. Sasama ng loob ko, guys. Ano pa ang next na gagawin ng person mo na yan, na King of Cups na yan? Ano pa? In reverse. Ano to? In the world. Ano kaya yan? Ay! Matutupad yung wish na wish mo? Hindi, wish niya. Tutuparin niya na yung wish niya para matupad na yung wish niya. So, meron na siyang gagawin, na action. Para matupad yung wish niya, meron na siyang gagawin action. No? Para matupad na yung gusto-gusto niya, yung wish niya, na gusto niyang mangyari sa inyo, no? Ang magkaroon na ng new beginning sa inyo, new cycle. Ganyan. Ang ano kaya to? Ang magkaroon talaga ng new beginning sa inyo, guys. Ano bang gusto sabihin sa ni King of Cups na yan? Babalik siya sa inyo. Ay, nasa past mo galing to. Hindi ka na niya i-ghosting. Hindi ka na ma-left out in the cold pa kasi babalik siya sa'yo. Kikilos to. Makipag-usap siya sa'yo. Makipag-collaborate. Alam mo yung may pagtutulungan sa'yo. Makipag-usap to. Meron siyang gusto i-build ninyo. Makipag-usap siya. Ayan. So, ito na lamang, guys, for collective reading. By the way, madami nagkakagusto sa'yo. Tingnan natin. Hindi. Pero meron yan. Ng mga new person, for sure. Para sa'yo. Meron yan, for sure, no? Kaya, don't be, negative. Pessimistic. No. Meron yung mga new person for you, for sure. Kung ayaw mo ng past person, for sure may new person. Pero kung gusto mo tong past person mo nang babalik sa'yo, then you can be together. At prosigido naman, decidido naman siya. So ito na lang, guys, for collective reading.